Hi guys, welcome. Dito sa Sancharo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and collective reading. Your energy at this time. The Green Man. Ay, you will celebrate. You will enjoy life. No? Magsimula na ma-enjoy mo yung buhay na, alam mo yung puro kasiyahan, payapa yung buhay mo. You will find peace and masayahin ka na sa buhay. You can mingle with your friends na walang nagre-restrict sa'yo. You can be happy na wala nang nagre-restrict sa'yo. You live a healthy life. Peaceful yung isipan mo. Masaya ka sa buhay mo. Nagsasaya na you're not being controlled or restricted. You're not a victim. No? You're not suffering. Hindi ka na nagsasuffer. Hindi ka na pinapaklawdan yung isipan mo. Hindi ka na nagdurusa. Hindi ka na nahihirapan. Yung hindi ka na yung parang walang magawa. Kasi malaya ka na eh. No? Magagawa mo na yung gusto mo. Kung ano yung makapagpasaya sa'yo na like playing music, instruments, living a healthy life, a good life. Yung mga nagre-restrict niyan sa'yo, yung mga pupigil, no, na maging malaya ka, ay mga sa evil forces yan. Mga masasama yan. Gusto nila ng control. No? Wala yan silang empathy. Dahil lang sa gusto nila ng control o dahil nainggit sila. Dahil they're afraid of what you're capable of. No? Ganon. Na kung ano pa yung marating mo sa buhay. Basta gusto nila ng control. Gusto nila na hanggang dyan ka lang. No? Na hindi ka pwedeng makaalis sa situation mo. Pero now, you can enjoy life. You can live free. And you may freedom. No? And walang nagre-restrict na sa'yo. Walang naglilimita. Walang naglilimit ng kaya mong gawin. Na maging masaya ka sa buhay. Na maging masiyahin ka. Na ma-enjoy mo yung buhay. And mamuhay ka ng peaceful, a healthy life. Ano pang energy mo ngayon? Wow. Harvest. Ay guys, mag-umpisa na maging masagana yung harvest mo, yung kikitain mo, yung income mo. Ay, abundant na. Oh, wala nang pipigil, wala nang control sa anihin mo, sa kikitain mo, sa income mo, sa maging harvest mo. Para bang yung iba kasi yan, yung mga nag-restrict sa'yo, nag-control sa'yo, oh, ito lang pwedeng kitain mo, hanggang dyan lang, huwag kang lumagpas. Yung mas gusto namin naghirap ka, yung nagdurusa ka, ganyan yung mga yan, mga evil sila eh. Para masaya kami, may enjoy namin nakikita na durusa ka, ganon sila. Ganon ang mga evil. Masaya pag nakikita nila nagdurusa yung mga kinanggitan nila, yung ibang tao na gusto nilang kontrolin. Kasi mga narcissistic sila. Psychopath, they rejoice, they enjoy, they take pleasure sa paghihirap ng iba. Yung nakikita nila at nasisilayan nila, na nakikita nila yung pagdurusa ng iba, na kung ano yung na-experience ng iba dahil sa kagagawa nila. Actually, madaming ganyan. Doon pa lang sa video kanina, yung
unang video ko. Sabi ko hindi kinukuha ng angels yung mga naatake sa akin. Yung mga kaaway ko, pati hidden enemies. Kasi sa kadiliman sila, madaming tinamaan. Madaming hindi nanonood kasi tinamaan yun sila, guys. Yun na yung mga tao na atake sa akin. Yun na yung mga gumagawa ng scheme deceit. Na umiral yung kanilang inggit, no? At gumagawa ng mga deceit scheme, witchcraft, against sa akin. So doon ko nalaman na ang dami pala nila. Madami sila. Madami talaga. Dati pa yan, may mga ayaw na din manood na mga gumawa ng ano. Kasi si Jesus Christ mismo nung nag-guide dito si Jesus Christ, na pinaparinggan sila ng Jesus Christ, madami pala sila. Yung manonood na lang dito, tinatry ko ma-inspire sila, no? Mahalit sila. Yung maganda na yung yung intention mo na ma-inspire sila, no? At mabuti yung intention mo, pinapairal nila yung inggit nila. Kasi mga evil nga sila. Manghalit sila, gagawa sila ng mga, bubulungan nila picture mo, binubulungan nila picture, o kung ano pa, yung channel. Gumagawa sila ng mga schemes sa channel ko, sa videos ko. Mga ganun yung ginagawa nila, mga deceitful talaga, mga scheme. So, evil talagang klaseng mga tao. Ganyan ang mga evil. Yun nga lang, may hatol yan sa kanila, guys. May hatol yan sa kanila. Lalo na afterlife. Pag hindi sila naging mabuting tao, pag hindi sila nagbago, no? May hatol talaga yan sa kanila. No? Mga baluktot pa naman yan. Baliktarin nila kung ano yung totoo. Baliktarin nila. Mga baluktot Yung mga ganong tao, they're leading in a path na papunta sa hell. Maluwag yun. Sige, silakpan na bahay. Sige, pang-harm. Nainggit lang o na-insecure o kung ano lang ay mang-harm na. Yung ganun ba? Sabihin nilang mayabang kasi kaya gagawin ako. Tama ba yun? Rason nilang mayabang daw. Bakit naperwisyo ba sila ng yabang ng isang tao kung naibangan sila? Ang umiiral sa kanila inggit. Kaya sinasabi nila mayabang nga. Kasi mayabang daw sa kanila yon. Yung nakaramdam sila ng inggit, mayabang daw yung taong kininggitan nila. Ganyan sila kabluktot. Nagagawa na sila ng witchcraft scheme. Yun pala, kay inggit nila yung umiiral. At gusto nila ng control. Kaya sa panahon ni Noah, si Noah lahat yung pamilya niya na save. The rest, hindi lang namatay sa anaw, kundi pati kaluluwa nila doon sa impyerno kasi may evil na nga Evil doers. Na yung umiiral yung kagahaman, kasakiman, selfishness, evilness, mga ganun ba. Hindi naman pananakot yan. Totoo naman yan. Kaya mahirap makapasok sa langit. Kaya sabi ni Jesus Christ, a very few yung nakapasok sa langit. Marami ang napupunta sa impyerno. Dahil yun ang pinapairal nila, inggit, kasakiman, selfishness, panghalit, pangharm. Tungtuwa sila. Napaka-foolish talaga, napaka-crook. Tungtuwa sila. Diyos mio. Yung gusto mo sanang matulungan din sila kasi problemado sa love life. Manghalit pa sila. Diyos mio, wala silang makonsensya. Walang empathy ang mga ganong tao. Ako kasi empathetic ako Yun nga lang minsan. Yung maawa ka, ay salbahiin ka pa. Diyos mio. Kaya yun ang problema dito sa mundo to. Yun ang problema talaga dito sa mundo to kasi ganyan na. Mga tao dito sa mundo to. Karamihan. Yan, nung nag-guide si Jesus Christ dito, pinaparinggan sila ng Jesus Christ.
na tinatanong ko si Jesus Christ kung ano yung message niya, mensahe sa mga viewers. Huwag maging unfair. Huwag gumawa ng witchcraft. Meron pa na pinaparinggan sila. Doon ko nalalaman na sila pala gumagawa ng scheme sa akin dito. Sila din. Kaya nanonood sila, gagawa sila ng mga scheme, deceit. Yung tinutulungan ko na nga, kung ano yung alam ko na pwede makatulong sa kanila, ganun. Tapos, ganun pa yung gagawin. Grabe, sama ng mga tao. Umiiral yung kasakiman, pagiging gahaman, yung pagiging selfish, yung inggit nila, manghalit. Dahil sa inggit ka. Sus, nako. Impyerno abutin ng mga tao. Diyan, mamaya tayo. Ayan guys, at magsisimula na maging abundante yung buhay mo. May mga tao talagang madidisappoint ka na tulungan mo sila kahit sa advice lang, sa guide, sa ano, inspire mo sila kasi lalo ko empathetic ka, tapos ganun pa. Kaya mas maganda na may self-worth and may self-love kayo. Naunahin mo yung sarili mo. Na huwag ka yung bigay ng bigay sa iba kasi iganti pa nila sa iyo masama. Okay, sana ko lang ganti, no? Pero kung iganti pa nila sa iyo sa kabutihan, pinapakita mo sa kanila at tulong na kahit information lang yan, ay panghalit pa, pang-harm dahil pinapairal na inggit nila, kasamaan nila, at kasakiman nila, selfishan nila, ay ma-disappoint ka talaga, no, sa pag tulong mo, sa pag-share ng pwedeng maitulong sa kanila sa mga problema nila. Magiging masaya ka na din at mamuhay nga ng peaceful guys na palaging nakangiti kasi masaya ka sa buhay mo, peaceful yung isipan mo, you are happy, you feel blessed, you feel loved, you feel satisfied, contented with the harvest, emotionally stable, emotionally fulfilled, mga ganun ba? Ano ang next na mangyari sa'yo? Nag-umpisa na yung maging ganyan. 5 of Swords. Hindi ka napapayag na yung nilalensihan ka ng iba. Yung ganon. Parang hindi ka na magpapalabang sa iba, magpapalansi sa iba. Alam yung gusto ng iba na lansihan ka, utakan ka. Kunwari ito, 3 yung kanya, no? 3. Kunwari ikaw to, 3 yung sa'yo, tapos papalitan niya lang ng 2. Alam ganon, hindi ka papayag. Mahirapan silang utakan ka. Kasi hindi ka na magpapautak sa kanila. Hindi ka na manipula sa kanila. Kasi they will use manipulation para mutakan ka, para maisahan ka, para malansihan ka. Ganyan dito sa mundong to. Tapos pagka nagalit ka, dahil ginawan ka nila ng panalansi, pandurugas, panalbahi, at manipulation, ng mga evil na gawain nila, no? Ay, ikaw na ngayon na masama, no? Magalit sila, no? Dahil yun ang tingin nila sa'yo na masama ka. Pagkwento nila sa iba na masama, ganito, ganyan, no? Nagalit sa akin, kung anong pinagsasabi, pero sila ang may kagagawan. Sila ang nag-umpisa, gumawa sila ng kasamaan. Ganyan dito, sa mundong to. Yun ang totoo.
Ano pa ang mangyayari sa'yo soon? Sa buhay mo. O, maging stable ka na. Maging komportable yung buhay mo. Maging masaya na nga talaga eh. Maging, kung wala ka pang anak, baka magkaanak ka na din. Pero kung meron na, basta maging masaya yung pamilya mo. Wala kang partner, magkaka-partner ka na din. O, you will be fulfilled, happy, stable, secured, no? Confident, and fulfilled. Kita mo yung happiness sa mukha nitong pamilya dito sa picture. So, maging ganyan kayo ng pamilya mo. O buuin mong pamilya. Wala ka pang pamilya. Ano pa? Ano pang mangyayari sa buhay mo soon? Upright ba to? Itong 10 of Wands. Ito yung nauna. In reverse yan siya. May mga, kasi pahalang to eh. Kaya tinatanong ko pa. 10 of Wands in reverse. Ma-release mo na din yung mga baggage, guys. Yung mga nagpapabigat sa'yo. Yung mga pasan-pasan mo. Mga problema mo. Wala na yung mga problema mo. Pwedeng negativities. Yung mga deceit at scheme at witchcraft na ginawa nila sa'yo, curse, sex, jinx, negativities, mawawala na yan sa'yo. Ano pa? Kung ano pa, mga resentment, any baggage, too much responsibilities, pwede din, no? Lahat na napapabigat sa'yo, negative energies, negativities, release na yan siya, matanggal na yan siya. Ano pa ang next na mangyari sa buhay, maging light na yung pakiramdam mo, maging masiyahin ka na nga eh. Mawala na yung mga nagbibigay siya ng problema, stress, pahirap sa buhay, Page of Wands. O, mag-uumpisa ka na ng, alam mo yung active ka, excited, no? Excited sa maging bagong buhay mo, bagong umpisan mo, sa mga gagawin mo, full of excitement, alam mo yung interesado ka, meron ka maumpisa na mukhang interesado ka and excited ka and positive ka, umpisan yan and may inspire ka pa, yung ganun ba, at fresh, you'll start a fresh start na active ka pati kasi once to eh, and full of vitality and energy. So umpisahan mo na yan na alam yung excited ka, masaya ka na umpisahan mo yan. Kung ano man to umpisahan mo, maybe it's a path, it's a journey, it's a career or relationship man, no? Love life, or kung ano man to, bagong buhay, na aktibo ka, masaya ka, energetic ka, may enjoy mo yung gagawin mo, parang ano to eh, yung umpisahan mo, parang hindi mo pa nagagawa yan, o hindi mo pa na-experience yan, bagong experience na naman, bagong journey, bagong path, bagong gagawin mo, bagong umpisahan mo, no? Ano pa? Ang next na mangyayari sa'yo, upright ba tong Ace of Cups? Clarify ko lang kasi pahalang pa eh. Yes, it's upright to. Ace of Cups. Mag-umpisa ka ng bagong pag-ibig, new love. May blessing. Pwedeng magkakaroon ka din ng business. So, kahit isa munang business kasi may fish dito. Blessing. Makaka-receive ka ng blessing. Ano tong Ace of Cups na to? Bagong pag-ibig. Yes, bagong pag-ibig. Nasisimulan mo. Ito lang. Ito na nga.
Uumpisahan mo, oh, with someone na maging loyal sa'yo. Ano ba yung person mo na ang karelasyon mo? Ano to? Siya itong aso, parang aso siya, ganon. Siya nga, ang aso. Parang siya tong aso na to, no? Kunwari lang siya yung aso kasi yan ang nandyan eh, oh. Kunwari ikaw to. Ayun, supportive sa'yo, ganon. Protective sa'yo. At, darating siya, ayan o. Pagdating dito sa picture na to, saan siya dito? Ito, siya yan. Tingnan nga natin. Oo, siya yan. Siya daw to. Ito. Yan. Darating na yan. Mukhang lumayo to sa'yo, guys. O may nilayuan siya. No? Pwede ganun. Kung siyang lumayo sa'yo, kasi mukhang may nilayuan to, ayan o, darating siya. Dahil malungkot ka sa buhay mo na wala siya. May kulang sa buhay mo, siya na tong darating. No? Pero kung may nilayuan to para pupunta sa'yo, para lilipat na sa'yo, o pupunta na sa'yo, ayan na yun, no? So, ayan na yung darating sa'yo. Siya nga to, at mamangha to sa mga gagawin mo, sa umpisan mong gagawin na, alam mo yung gagawin nyo na talagang may action, no? In a tangible form, kasi pentacle eh. Meron kang i-create, meron kang umpisahan na bibilib siya sa'yo. At alam mo yung loyal siya sa'yo, no? Like a dog na hindi ka iiwanan, di ba? Pag may aso ka, hindi ka iiwanan ng aso mo, maging loyal yan sa'yo eh. Oh, sino ba may alaga ng aso dyan? Kasi lang pag madaming ingay. Muungol pa yung aso ko dito. Meron ako aso dito na yung tawal niya, ungol. Kumakanta din. Pag kumakanta ako, ungol nga rin kanta. Ayan na naman. Iingay po guys. Ito naman ay, ayan, meron kang uumpisahan, meron kang gagawin na susuportahan ka niya, no? Suportahan ka niya at maging loyal din sa'yo, supportive sa'yo, protective pa sa'yo. Ganon. Ano ang message ng angels for you? Emotional healing. As your heart heals of all emotional pain, you receive new blessings and love. Habang nag-heal daw yung puso mo from all emotional pain, makaka-receive ka, makatanggap ka ng bagong blessings at pagmamahal. Ayan. Ano pa? Ano ba yung body mo energy? Yung saying that is like, kumainay ka kayong ingay-ingay. Balance. O, kasi may scale eh. Di balance, fair. Ano to? Maniningil ka ng hustisya na? Maniningil ka na ng hustisya. Ano yan? Bibigyan na ng hustisya ng kalangitan yung ginawa sa mga injustice. Tingnan natin. Bibigyan na ng kalangitan ng hustisya yung ginawa sa injustice na pinaiyak ka nila. Binigyan ka na ng problema, pinay-stress. Inatake na ng isipan mo. Ano pa to? Parang in-inflict ka ng fear, no? Parang nagka-anxiety ka, ganun. Matindi at ang pinagdaanan mo. Parang so dark. Ang pinagdaanan mo. Ayan. Ano pa? Ang in-embody mo energy ngayon. One more. Using this deck. The scribe. Clear yung mind mo, sharp. And magaling ka magsalita. No? Magaling ka mag-share ng balita. Alam yun si Enoch, scribe yung tawag doon eh. The scribe. No? Magaling yun magsalita o mag-share ng balita, mag-share ng knowledge. Spiritual, about spirituality, mga ganyan, no? Mga ganon yan. Ano pa? Ang feelings, ano ba tong person na to? Kilala mo na ba to? Itong darating sa'yo na to? Magkakaroon ng new beginning sa inyo? Kilala ka na ba niyan? Kilala ka niyan. Kilala ka niya. And then,
Ano yung feelings niya sa'yo? Itong person na to na darating sa'yo, no? Na maging loyal na sa'yo, na magkakaroon na yung beginning sa inyo yung dalawa. Yan ang feelings niya sa'yo ngayon, no? Clouded, unsure, hindi makapag-decide, defensive pa. Oh. Ganyan ang feelings niya ngayon. Defensive pa. And hindi makapag-decide. Nahirapan mag-desisyon. Kung tama ba o mali na i-message ka. Tingnan natin. Hindi. Na may clue. Nasawahin ka? Kung tama ba, nasawahin ka daw. Oh. Nagkakaroon pa siya ng doubt. Dalawang isip pa kung tama bang asawahin ka. Baka mamaya magsisi daw siya. Tama ba? Baka magsisi daw siya. Baka magsisi siya pag pinangasawa ka niya. Choice niya yan. Buhay niya yan. Ayaw kong magtugda dyan. No? Ayaw kong mag-suggest na asawahin ka niya. Kasi decision niya yan buhay niya yan Decision niya is buhay niya. Ano ang iniisip ngayon ng person na to na magkakaroon ng new beginning sa inyo? Asawahin ka. Asawahin ka. Pero yung feelings niya, unsure siya kung asawahin ka niya. Hindi siya sigurado, nagda-doubt. Nagkakaroon pa siya ng doubt. Defensive pa. Oh. Bakit? Defensive, may fear yan, may takot yan. Takot na na masaktan siya. Tignan natin. Palang pa Upright ba to? Palang pa. Natakot nga na masaktan, no? Natakot na masaktan. Bakit daw natakot na masaktan ang tingin niya sa'yo? Magkakagusto ka pa sa iba? Ganon? Ang tingin niya sa'yo, magkakagusto ka pa sa iba. Baka pag magkagusto ko sa iba, iwanan mo siya. Ipagbalit mo. Ano yun? Ano yun? Barter? Pagbalit. Ay, hindi pala barter. Baka ipagbalit mo ba? Pag may nakilala ka na mas good looking sa kanya, ganon. Tingnan natin, oo. Pag interesado ka, palitan mo siya. Pag kunwari may nakilala ka na interesado ka, na mas good looking kasi sa kanya, baka palitan mo daw siya. Ganon ang tingin niya sa'yo. Ganon talaga ang tingin niya sa'yo. Oh my gosh. Ano naman, bakit nagawa mo na ba yun sa kanya nang pinagpalit mo siya? Hindi. Yun ang tingin niya. Ano yung nagustuhan sa'yo ng person na to na magkakaroon ng new beginning daw sa inyo? Dahil intuitive ka. Malakas yung intuition mo, pwede din. No? Basta intuitive. No? Malakas yung intuition mo o intuitive. Yan. Pwede din. Intuitive lang or malakas ang intuition mo. Or may intuition ka, malakas ang intuition mo, intuitive ka. Either siya. Kasi, lahat ng chakras mo open, powerful, strong. Umaapoy. Balance. Parang nag-heal ka din, Healed. And you're connected sa nature. You're connected sa nature. Maka-nature ka, yun yung nagustuhan niya sa'yo. Maybe you're a nature lover, animal lover, mga ganyan. Ano pa? Ang hinahangaan yan sa'yo. Yan naman. Dahil sa faith mo. Mahanga siya sa faith mo, sa pananampalataya mo. Dahil may faith ka. Ano pa?
Dahil Page of Cups in reverse. Hindi ka mahilig mag-imagine. Ano ka? Realistic. Dahil realistic ka. Kunwari mag-imagine na okay kayo, nagkabalikan kayo, kung past person mo man. Alam yung you live in your imagination, hindi ka ganon. Na inuuto mo yung sarili mo. Mag-realistic ka daw. Yun na nagustuhan niya din sa'yo. Ano pa? Ang nagustuhan sa'yo na, yun ang kinabiliban yan sa'yo. Hindi ka delusional pati. Yun. Hindi ka delusional. Instead, you're practical. You're realistic. Alam yung delusional. Yung pinapaniwalaan yung hindi totoo. Kunwari ay yung mga tao na didelusyon, alam nyo kung ano yung delusion. Like, pwede nyo search yan. Kunwari ay pinapaniwalaan mo na jowa mo yung crush mo pa lang. No? Ganun. Delusional yun. Didelusyon ka. Kunwari ay pinapaniwalaan mo na boyfriend mo na. Kunwari lang ha. Boyfriend mo na o girlfriend mo na. No? Yung idol mo. Ganon. Yun ang nagdidelusyon. Oh. O kaya ay pinapaniwalaan mo na kayo ng tao na hindi naman kayo. Na wala namang ligawan na nangyari. Ganon. Na hindi naman talaga kayo. Kunwari. Dahil nataypan mo lang, nagustuhan mo lang, kunwari lang ha, tapos pinaniwalaan mo na kayo na. Kasi gustong-gusto mo siya. Delusyon yun. Yan ang delusyon, no? Hindi ka daw nabubuhay sa ilusyon, yung nag-imagine, ganyan pati, at yung hindi ka delusional. Hindi ka nagdidelusyon. Realistic ka and practical person. Oh my gosh. Ano pa? Gusto sabihin sa'yo ng person na yan na magkakaroon ng new beginning sa inyo. Gusto niyo magkabalikan kayo. Oh my gosh. Yes. Tama. Ano pa? Gusto ko niya mapangasawa. Yung makasal kayo. Oh? Gustong-gusto niya yun, makasal kayo. Pero emotion niya defensive. Feelings niya defensive. Unsure kung asawa niya. Wish niya makasal kayo. Oh? Wish niya makasal kayo kasi interesado din talaga siya sa'yo. Nang-inspire ng patago na hindi mo nalalaman. Sinusubaybayan ka yan. O ano na yung nangyayari sa buhay mo. Yung bagong kabanata sa buhay mo. Nagtatago habang nang-inspire to yung mga ganito. O. Ano pa ang naisip parating sa'yo ng person mo na yan? Upright ba yan? King of Swords. Yes, it's upright. Nagpipigil siya. Siya ba ito nagpipigil? Siya yan. Oh, kahit nahirapan siya, oh, kahit na nalulungkot siya, kahit na yung parang nagdurusa siya, no? Pero nagpipigil siya. Pinipigilan niya yung emosyon niya, yung damdamin niya pagdating sa'yo, pero nagdurusa din siya. Hirapan siya. Ano pa? Siguro pride niya ang pinapairal niya. Takot guys. Fear niya kasi defensive. Takot niya na baka ipagpalit mo siya pag may someone na interesado ka, na mas good looking kaysa sa kanya. Ganun yung kanyang mindset. Negative agad. Red flag agad. The high priestess. Feeling connected daw siya sa'yo. Na parang
merong soul connection sa inyong dalawa, ganun. Ano pa? Spiritual connection, ganun. Yun na nga eh. May spiritual connection sa inyong dalawa. Yun na nga. Na the Holy King. Na upright ba to? Here I am. Parang ano to eh, hermit. Habang nag-introspect siya, habang nagmumuni-muni, habang nag-iisip, na parang mayroon talaga kayong spiritual connection, na spiritual, na merong something na deep, no? Or maybe deep soul connection, mga ganon, deep soul connection, spiritual connection. Ayan. So, ayan guys, ito na lamang for collective reading.